Okay, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, anong oras man po dyan sa inyo, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ang atin pong muling pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Mga kabunyog, habang binabati natin kayo ng isang magandang araw, Pilipinas at mundo, okay, pwede na siguro tayong magsimula kasi alam ko marami nang naghihintay. Sasabihin naman nila, mag-start ka na, attorney. Excited na kami sa topic mo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Ang topic natin ngayon, destabilization plot kay Marcos Jr. O yan ha, question mark yan. Bakit question mark? Ha? Kasi hindi naman ako hindi ko naman yan kumpirmado eh. Dahil hindi ko yan kumpirmado, question mark. Wala naman akong na-interview na nag-confirm yan. Ha? Question mark yan. Pero, hindi naman po tayo chismoso. Ibig sabihin, hindi naman tayo di-discuss ng topic na yan na wala naman tayo man lang na basihan. Ang ibig ko lang sabihin, hindi ako mismo ang may kausap na nagkumpirma niyan. Ha? Kumbaga, may pagkaano to, ayon ito sa mga kumakalat na balita. So, ilinaw ko lang hindi po yan confirmed, galing sa akin. Pero may mga kumakalat na balita tungkol dyan. Kaya, hindi ito pure chismis na napag-uusapan lang. Ayaw naman natin ng ganun. Masisira ang imahe ni Attorney Enzo Recto at Attorney Ricky Tumutorgo kung gagawin ko tong topic na para lang tayong nagkakalat ng chismis. Hindi. Para sa katunayan, nabalita na rin ito sa mainstream media. O ayan. O, destabilization plot versus Marcos. O, hindi nga question mark itong si Ed Lingaw eh. Hindi question mark destabilization plot versus Marcos. O, balita yan ha. O, wag niyong sabihin na ano na naman yan. Kasi may nakalagay dyan 4 November. Sa baba, di ba? November. Ano yan? November 3 ba yan? 10:48 PM, nabalita na. Saka kay Idlingaw na balita, saan ba yan? Frontline ba? Frontline ba si Idlingaw? Sa TV5? Oo, Frontline. Binalita niya, hindi nga question mark Hindi question mark mga kabunyog. Pero ilinaw ko rin ilinaw ko. Kahapon, diniscuss ko yung topic ko, sabi ko, Digong Duterte, inuudyukan ang AFP, ang militar at PNP. Wala pong connection yun dito. Hindi. Nang diniscuss ko po yun, hindi ko pa to alam na binabalita na sa TV5. Kaya ayaw ko rin pong, alam nyo, ayaw ko rin naman na sabihan tayo na tayong nagkakalat niyan. Hindi po ako ang nagkakalat ng balitang yan. Linilinaw ko, napabalita na sa mainstream media. Hindi po naman ako nagkakalat ng topic na wala man lang tayong basis. Kaya lang, sinasabi ko lang, bakit question mark? Kasi hindi ko naman confirmed yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan? So ito na. Mayroong mga balibalita, mayroong mga nagbabalibalita na may mga gustong patalsikin si Marcos Jr. So, medyo napabalita na ayan sa mainstream media. Ay ang mainstream media naman hindi naman yan maglalabas ng ganyang balita na wala silang source. So may mga balibalita na mayroong mga gumagalaw. May mga gumagalaw mga kabunyog. May mga puwersa, may mga personalities na gumagalaw para patalsikin si PBBM, si Marcos Jr. Unang siguraduhin ko sa inyo, ako, siguraduhin ko sa inyo, hindi tayo kasama dyan. Hindi kasama dyan ang bunyog. Alam ko, ang oposisyon, hindi naman kasama dyan. Kaya, kay Marcos Jr., hindi naman natin siya kaawa, hindi naman natin suportado si Marcos Jr. Pero siyempre, ililinaw natin, kahit naman binabatikos natin ang mga programa ni Marcos Jr., hindi naman tayo nag-i-instigate ng kudita laban sa kanya or destabilization plot laban sa kanya. Hindi tayo ganon. Di ba? Tayo, nagkikriticize tayo kay Marcos Jr. sa mga policies niya. Sa mga tingin natin, mali. Alam nyo naman ako.
Pero pagtingin naman natin tama, sinusuportahan naman natin, hindi po ba? Basta tama, tama. Kung mali, mali. O. Ngayon, itong tungkol sa di umano'y destabilization plot na to, o mga nagbabalak patalsikin si Marcos Jr., una, ilinaw ko lang, wala akong alam sa ganyan sa hanay ng oposisyon. At least sa level ng Bunyog, sa level ng oposisyon, wala tayong alam sa ganyan. Sino ba ang mga posible? Ako lang kung ako maglilinya ng mga posible na nagbabalak niyan, una galing kay Duterte, yung mga marami kasing mga maraming mga dating mga Duterte o kaya mga Duterte supporters na dating nagsuporta kay Marcos, ano daw sila? Madalas nilang sabihin yan nabudol sila. Ang very vocal niyan yung mga vloggers. Ang mga very vocal niyan yung mga mga civilian personalities. Pero sa tingin nyo ba yung mga disgruntled na mga DDS o diehard Duterte supporters disgruntled kay Marcos sa hanay lang ng civilian sector? Hindi. Sigurado mayroon ding mga pwedeng retired, mga former, mga PNP at AFP officers. Mayroon yan. Mayroon yan. Pangalawa, sino pa ang mga pwede niyan na panggalingan? Yung mga ang tingin kay Marcos, illegitimate. Mayroong mga ganon, di ba? Noon pa may nagsisirculate ng perma ng mga former, may ilan daw mga active officers, may mga perma na nagsasabing hindi nila kinikilala, illegitimate ang administrasyon ni Marcos Jr. Mayroong ganon, di ba? Mayroong ganon na mga former and ilang mga active officers na ganyan ang pakiramdam nila na hindi naman lehitimo ang administrasyong ito. So pag nagsama-sama yung mga yan, yung mga former at ilang active officers at personnel ng AFP at ng PNP, una, yung mga dating diehard Duterte supporters, hindi dati, kahit ngayon, na dating sumuporta kay Marcos na parang tingin nila nabudol sila. Mayroong mga ganon. Mayroon ding na hindi naman mga DDS na retired former officers on personnel, tingin nila hindi lehitimo ang pag-upo ni Marcos. Mayroong mga ganon. Mayroong mga ganon. Tapos ngayon, medyo mainit itong issue sa China. So mayroon ding mga military officers retired at saka active dyan na sympathetic sa China. Mayroon yan. Mayroon dyan. Hindi lang yan nagsasalita. So malamang ginagatungan din yan ng China. So hindi malayo hindi malayo talaga itong destabilization. Pwedeng pagsasama-sama na ito ng ibang mga pwersa. Ang malinaw lang, hindi yan galing sa oposisyon. Kung sa lehitimong oposisyon, kasi si Duterte nagkiklaim oposisyon, pwede raw silang maging oposisyon na Pero ako tinuturing ko yung Bunyog at saka yung mga kasamahan natin sa PMTJR. O tayo, lehitimong oposisyon tayo. Hindi tayo oposisyonan lang dahil sa pansariling interes. Kung galing sa Bunyog, galing sa lehitimong oposisyon, tingin ko wala, hindi sasama sa ganyan. Hindi sasama sa ganyan. Kaya, kung may balibalita man yan, destabilization plot na yan, ang bantayan dapat niya nila Marcos, mga dati nilang kasamahan na disgruntled na sa kanila, yun yung una dyan, di ba? Di ba mga kabunyog? Anyway, tulad ng nasabi ko, hindi sa akin galing tong balita na to, galing ito sa balita sa mainstream media, yan pinakita ko na. Si Idling Gao mismo ng Frontline ang nagbalita niyan. So, hindi itong pinag-uusapan natin, hindi chismis na napag-uusapan lang. Hindi tayo mahilig sa ganun. Pero ako lang, kung tatanungin nyo ako, posible ka kayang may destabilization plot kay Marcos Jr.? Ang sagot ko dyan, hindi ko kumpirmado. Pero, sa tingin ko, hindi naman malayo yan. Hindi malayo yan. Kasi maraming mga forces na anti-Marcos.
Maraming forces na anti-Marcos. Ha? Pero isang bagay lang ang sigurado. Kahit ang bunyog, kahit ang oposisyon, yung lehitimong oposisyon hindi tayo kabahagi ng mga destabilization plot na yan. Narinig nyo naman ako. Hindi tayo kasama sa ganyang mga plano. Bagamat may mga hindi tayo gusto o marami sa mga programa ni Marcos Jr. hindi tayo kumbinsido. Pero hindi naman tayo aabot sa puntong sasama sa mga destabilization plot na yan. So, kung sa atin hindi galing yan, kanino kaya galing yan? Sino kaya yung mga grupo na yan? Lininaw ko na. Una, maraming mga Duterte supporters na disgruntled nga kay Marcos. Ang napapanood natin, yung mga vloggers saka yung mga personalities na dating DDS na galit na sa Marcos, dumistansya na, nabudol daw sila. O, sa mga vloggers, Maharlika, Banat Bay, o mga personality na Trixie Cruz Angeles, o si Victor Rodriguez, hindi lang yan nagsasalita. Pero siyempre, masama ang loob niyan sa Marcos. Si Glenn Chong, very vocal, kalas na sila kay Marcos. Di ba? Sila Paras, kahapon lang, in-interview. Hindi naman natin sinasabing involved din sila sa destabilization plot. Ang sinasabi lang natin, kung itong mga diehard Duterte supporters na to, very vocal na galit na sila kay Marcos Jr., lalo na sa ginawa kay Sara, ay siyempre sa military at AFP at PNP, mayroon din mga DDS dyan na pwedeng former o mga dating opisyal na na rin, galit na kay Marcos. Maring nag-uusap-usap yan. Isa pa nga, sabi ko na, may mga retired na officers at tauhan ng PNP at AFP na noon pa man, kini-questionan nila ang legitimacy ng administrasyon ni Marcos. Tingin nila, illegitimate ito. Mayroong mga ganon, di ba? May nagsisirculate na paperma. Ha? Di ba, mga kabunyog? Yan yung ano dyan. Kaya yan yung tingin ko posibleng magsama-sama dyan. Pangatlo, ito ngang nangyari kay Sara. Saka pang-apat, yung sa China. Yung sa China. Ang China, interesado yan sa ganyan. Interesado yan. Lalo na ngayon na malinaw na problemado ang China. Parang mawawala sa kanya ang ano sa Pilipinas. Ang pagiging dominante ng China sa Pilipinas, yan? Nawawala. Nawawala na. So, syempre, ang China, nag-iisip din yan. Kung may grupong mga magdi-destabilize, posible yan. Ha? Okay? Sige, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.